Bawal 'yun, 'di ba? Bawal 'yun na tourist visit visa ka. Nagiging normal na lang 'yan kasi nakasanayan na nangyayari na visit visa darating ta's maghahanap ng trabaho. Ako guilty ako diyan kasi dati maingat nga, mas nakakatakot nga no'n kasi talagang 'pag may CB ka talagang dati hindi halata, 'di ba? Pero naghahanap ka, may mga ginagawa pa nga kami dati, huwag niyong gagawin 'yun. Um, to confession na 'to 'no, pasa diyan sa loob, bawal mag-walk-in. So ang ginagawa namin pumupunta kami sa basement. So pasok ka sa basement, basement 1, basement 2, no, basement 3, basta hindi ka halata na ano talaga, pasimple ka lang, pasimple kang pasok pababa. Tapos dun magfo-floor to floor ka na. Kita kami, actually hindi ako yung kasama ko na nasita nasita siya. So ayan, good morning mga kabayan 'no, nandito tayo ngayon sa labas kung nakikita niyo kahit medyo mainit, hindi pa naman sobrang init talaga actually. So dito tayo ngayon sa Dubai Creek Harbor. Isa 'to sa mga paborito kong lugar kasi kung maririnig mo may mga huni ng ibon, ta's ang ganda niya kasi may garden siya. And at the same time, kita niyo yung sa likod ko, yan yung ano, landscape ng Burj Khalifa, ng Sheikh Zayed 'no. Medyo hindi lang siya kita kasi hazy ngayon, pero napakaganda ng community na 'to, paborito ko 'to kaya mas pinili ko dito ngayon mag-video at gumawa ng vlog natin 'no. Ilang vlog na ba natin 'to, pangatlo na ata. Konti dapat ano, tuloy-tuloy natin 'to. Pina-practice pa rin tayo, nagpa-practice pa rin tayo mga kabayan, hindi pa naman tayo gano'n talaga fully ano na, ang kailangan lang natin is masanay tayo ng nagvi-video 'no. Masanay tayong humarap sa camera kahit medyo dumidiskarte tayo kapag walang tao masyado kasi siyempre alam naman natin 'no, mabilis tayong ma-distract 'pag may mga nakikita tayong mga tao talaga. Sinubukan ko lang din kung kaya ba ang init ngayon, medyo kaya pa naman, naiwan ko nga lang yung tubig ko talaga. So ayun, hanap tayo ngayon ng mapipwestuhan natin. Yung makakasilong tayo at the same time makaupo tayo para makapagkuwentuhan naman tayo ano. Kasi pag-uusapan natin ngayon about sa sahod 'no or sa trabaho na lang muna. Kung madali lang ba humanap ng trabaho dito sa Dubai? Marami pa bang hiring ngayon dito sa Dubai? 'No, para 'to sa mga kababayan natin na nawalan ng trabaho or sa mga bagong dating 'no, na naghahanap ng trabaho. So pag-usapan natin 'yan kung marami pa kayong mahanap dito. Madali lang ba o mahirap maghanap ng trabaho at ano yung mga dapat yung ingatan habang naghahanap kayo ng trabaho dito sa Dubai? So, walking lang muna tayo dito ngayon guys kasi siyempre kailangan natin masanay na habang nagvi-video. Actually nagwo-walking talaga ako dito lalo 'pag winter. Ngayon lang kasi summer na. So, time check mga 8:30 na ata ng umaga. Pero okey pa naman, hindi pa siya gano'n kainit talaga. Siguro dahil may tubig, kaya siguro hindi basa-basa umiinit agad. Shoutout nga pala 'no, may mga kabayan tayo na nagtatrabaho dito sa Dubai Creek Harbor 'no. Shoutout sa inyong lahat. Napakaganda ng community niyo. Malapit lang kasi ito sa tinitirahan ko kaya ano, medyo mas pinili ko dito mag-video, 'di ba? Kasi maganda dito, eh. So 'yan, wala pa tayong mahanap na pupuwestuhan. So, sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, number one, hangga't maaari 'wag na kayong mag-walk-in talaga. Ako dini-discourage ko na yung mga kababayan natin na mag-walk-in. Sa unang-una, sobrang init ngayon talaga dito sa Dubai, grabe. Sobrang init kung magwo-walk-in ka o kung talagang 'di mo mapigilan mag-walk-in at merong mga walk-in interview, puntahan mo. For that, ready ka na, lagi ka may dalang tubig. So, ngayon dito muna tayo, pupuwesto muna tayo dito kasi init talaga, grabe. Ang ganda ng view natin, upo tayo dito. Yan yung view natin, grabe ang ganda sa Burj Khalifa. So ayan, maupo muna tayo dito. Grabe sobrang init. Nag-take na rin ako ng mga pang-pictures natin.
Kasi nag-ano tayo naman sa mga street photography natin. So far magaganda naman yung kuha ko ngayon kaya follow niyo ako sa aking Instagram account nelvindxb din. So makikita niyo itong mga photo ko dito. So everytime na lumalabas ako nagte-take tayo ng mga photo para i-post natin sa ating Instagram account. So, yun na tuloy natin yung usapan kanina. Yun nga sabi ko sa mga naghahanap ng trabaho, siguro ngayon iwasan niyo muna na mag-ano, walk-in talaga. Kasi bukod sa mainit, actually ang walk-in kahit nung time pa na naghahanap ako ng work nung 2015, 2016, medyo dini-discourage na siya, eh. Kasi unang-una, ewan ko kung na-experience niyo 'to 'no, 'pag pupunta kayo halimbawa sa mga restaurant, sasabihin lang din sa inyo dun na kung either iwan niyo yung CV niyo or bibigyan lang kayo ng email address 'no. Bibigay kayo ng email address tapos sasabihin sa inyo, send na lang kayo ng, email 'no, send niyo na lang sa email yung ano niyo, yung CV niyo. So, online pa rin talaga. Kung ako ang tatanungin, i-maximize niyo yung online lalo na ngayong summer. At the same time, kung free naman ang internet sa bahay niyo, so diyan na lang muna kayo 'no, mas gandahan niyo pa, galingan niyo yung paggawa ng CV ninyo. Um, Gawa kayo ng mga profile 'no, sa mga social media. Actually malaking bagay na ngayon social media 'pag naghahanap ka ng trabaho dito sa Dubai 'no. Kung makikita niyo sa TikTok ang dami diyan mga nagpo-post na naghahanap ng trabaho and then nakakahanap din naman sila siguro nga dahil may mga company rin talaga na nagche-check din naman ng mga social media at nakikita nila na parang, okey 'to medyo yung personality laking bagay yung personality guys, pagdating sa ng trabaho, yung attitude talaga. Kasi minsan ang mga employer ngayon mas hinahanap nila yung madali nilang pakisamahan, 'di ba? Yung madali kang makisama sa tao. Especially kung sa F&B ka 'no o sa mga hospitality. 'Yan medyo dapat talaga ano, magaling kang makisama. 'Pag, hindi ka masyadong mahiyain 'no, bawasan yung pagiging mahiyain katulad ko. Mahiyain tayo pagdating sa pagvi-video. Sa pagba-vlog lang naman, pero sa trabaho guys sabi ko sa inyo madaldal tayo. And sa pakikipag-usap, pakikipagkuwentuhan talagang madaldal rin talaga tayo, madali akong makipag-ano, mga panatagang loob, yung mga gano'n. Kaya mas maganda no, i-build mo yung, profile mo online, gawa ka ng profile mo sa Indeed, Indeed.com 'no. Maraming hiring pa rin naman nakikita ko, kahit ako minsan nagche-check pa rin ako diyan kasi naghahanap din ako ng mga freelance job sa photography, lalo ngayon walang events. Marami siya, F&B madami din nagpo-post dun sa Indeed, Indeed.com 'no, i-check niyo 'yan guys. Gumawa kayo ng profile niyo diyan, parang online CV niyo, tapos gumawa rin kayo ng mag-upload kayo ng CV niyo pa rin kasi hahanapin pa rin 'yan diyan, yung mga employer usually nagche-check pa rin 'yan ng ano, yung downloadable CV. So, gawa kayo ng CV niyo, yung PDF file, tapos gumawa rin kayo ng online CV niyo account sa Indeed. Sa mga nasa opisina naman naghahanap ng trabaho sa office, mga professional, yung mga engineers, IT, admin, ano pa ba, accountant, 'yan yung mga ganyan. Sa Indeed meron din 'no, marami rin sa Indeed pero mas the best kung gagawa kayo ng profile niyo sa LinkedIn 'no, gawa kayo ng profile niyo sa LinkedIn. Kasi ang LinkedIn, diyan talaga meron kang direct connection, ko-connect ka talaga mismo sa mga employer 'no. Mostly naman sa LinkedIn kasi mga ano, nandun, yung mga decision maker ng company. Either manager 'yan, recruitment, department or mismo yung HR 'di ba, o kaya mismo CEO, president ng company. Puwede ka ng kumonect dun at mag-send ka ng note. Kung puwede kang mag-send ng message, direct message mo na naghahanap ka ng work, i-send mo dun tapos i-ano mo na lang. Dapat maayos mo na yung profile mo, gandahan mo yung profile mo kasi online platform din 'yan na parang online na CV mo siya, 'di ba? So, gawin mo yung pinakamagandang experience mo ilagay mo na dun sa LinkedIn, gandahan mo yung professional dapat yung picture mo,
especially kung office or professional yung ina-applyan mo. Tapos gawan mo yung banner mo ng ano, parang ilagay mo dun kung ano yung contact details mo, 'di ba, yung experience mo. Simplehan mo lang kahit mga text file lang gawa sa Canva. Comment kayo diyan kung gusto niyong magpaturo 'no, puwede tayong gumawa ng tutorial habang gumagawa tayo ng, profile sa LinkedIn 'no, lalo na yung mga banners 'no, yung puwede mong ilagay. Para 'pag in-open yung LinkedIn account mo 'di ba, makikita agad nila tapos andun yung experience mo, parang online CV mo kasi yun, kaya maganda rin siya 'no. Yun yung mga ibang way pa para makahanap ka talaga ng work dito. Sabi ko nga, i-maximize niyo yung online kasi maganda naman ang internet connection dito, mabilis, and the same time kung nasa bahay ka, kung may laptop ka, might as well gawin mo na rin 'yun or kahit cellphone lang magagawa mo 'yan kahit sa cellphone lang. Lalo na yung pag-a-apply 'no, sa Indeed, cellphone lang 'yan madami 'yan diyan. Grabe ang init, nagpapawisan na ako. Maaga pa pero parang tanghali na. Time check tayo is 9 o'clock na. So maya-maya konti uuwi na rin ako. So yun nga, ba't ko sinasabi na dini-discourage ko ang pag-walk-in. Bukod sa mainit nga rin guys, magastos kasi siya. Kasi isipin mo, maglalakad kayo, pupunta kayo sa isang community. For example, target niyo ngayon mag-Dubai Mall 'no, mag-apply kayo diyan. Although mall 'yan, malamig. Mapapagastos ka, siyempre kakain ka, 'di ba? And at the same time 'pag may mga kasama ka, nangyari kasi sa'kin dati nag-walk-in kami. So parang walk-in gala na ang nangyari. So parang mas marami yung gala kasi yung paghahanap ng trabaho. Tsaka yung alam mo yung ano ka, ano ba tawag dun sa distract 'no, madi-distract ka kasi ang daming distraction 'pag nasa labas. Lalo na kung yung mga kasama mo, talagang masaya ring kasama. Maganda lang diyan kasi makakabuo ka ng mga kaibigan, 'di ba? Makakabuo ka ng mga kasama lalo na kung bago ka pa lang dito sa Dubai. 'No, bago ka pa lang dito sa UAE. Iba pa rin naman kung may mga makikilala ka talaga. Pero yun nga, sabi ko parang sayang kasi yung pamasahe, sayang yung time mo, yung effort na pupunta ka tapos pagdating mo dun, either susungitan ka ng pagpapasahan mo o sasabihan ka lang din, "Oh, ito ang email address, magpasa ka na lang dito." So, isipin mo yun parang para saan pa, 'di ba? Pumunta ka dun tapos magse-send ka lang din naman pala ng email. So mas mas maganda 'no, sa bahay ka na lang, 'di ba? Porsigihin mo na lang na at least mag-target ka sa isang araw na makapagpasa ka ng 50 employers, 'di ba? So yun nga, Indeed.com, LinkedIn, meron pang isa yung, ano bang tawag dun sa ano, Byte.com, meron pa rin yan, Byte.com. Dubizzle 'no, Dubizzle, classified ng Dubizzle na dati talaga Dubizzle lang, dun ka lang maghahanap ng trabaho. Ngayon madami na, may Indeed.com na, may Byte.com pa. So, Dubizzle puwede rin kayo diyan, LinkedIn. So, apat na 'yun, dun lang paikot-ikot kayo maghanap, makakahanap kayo ng trabaho guys. Sabi ko nga, galingan niyo, gandahan niyo 'yung CV niyo. Sa experience naman, ang ginagawa ng karamihan dito, lalo na 'yung mga fresh grad 'no, o kaya hindi naka-graduate na pumunta na agad dito at nagtrabaho na zero experience sa Pilipinas. Kasi kahit may experience ka sa Pilipinas guys, hindi naman 'yan gina-grant dito, 'no, hindi 'yan granted dito. Actually, ano nga 'yan, hindi ko nga maintindihan dati bakit hindi nila gina-grant, experience pa rin naman 'yun. Although may ibang company talaga kasi wala ka naman choice, wala kang ibang makita, 'yun lang naman ilalagay mo, Maglalagay ka nga lang ng mga reference number, pero yung iba nga 'di ba ginagawa nila is kahit walang experience nilalagay nila yung experience nila. Sa'kin okey lang naman 'yun basta kaya mong panindigan 'di ba pagdating sa interview, talagang mapapanindigan mo na kahit hindi ginawa, kaya mo siyang gawin, 'di ba? So, dapat mag-research ka na din, gawin mo yung part mo para makapag-research ka. Grabe 'no, ta's ganda tayo ngayon dito. Para gusto ko lang ma-experience talaga guys na mag-vlog. Gusto ko ma-practice na kasi puwede naman ako mag-practice na mag-vlog ako na nasa bahay lang. Although mas komportable ako do'n kasi comfort zone ko 'yun, bahay 'yun, Pero mas gusto ko na masanay ako ng nagva-vlog sa labas. Habang may mga dumadaan minsan madi-distract tayo pero okey lang 'yan, masasanay din talaga tayo diyan. So 'yun nga, saan na ba tayo kanina 'no? 'Yun nga yung profile 'no, galingan niyo at comment kayo diyan sa baba kung gusto niyo na magkaroon tayo ng tutorial 'no, kung paano kayo gumawa ng CV. Hindi mo kailangan maging professional para mapaganda mo yung CV mo talaga. Kasi marami ng tools, may Canva naman na 'di ba, may AI pa, may ChatGPT pa 'di ba? So talagang puwede kang gumawa ng CV mo talaga kahit ikaw lang, kahit sabihin mo pa na hindi ka naman graphic artist or hindi ka naman talaga professional creatives na tao, 'di ba? So kung gusto niyo puwede tayong mag-ano ng tutorial 'no 'pag nasa bahay tayo. Pero yun nga, build mo yung social media mo din,
Instagram, Facebook, TikTok 'no, video ka 'di ba, para mag-video ka lang na ano, nandito ka, bago ka pa lang sa Dubai. Although hindi ko maano, eh, kasi ito lang yung in mag-ano lang tayo, medyo technical lang tayo 'no, gagawin lang natin in legal basis lang 'no. Ewan ko kung mag-a-agree kayo sa'kin 'no, lalo sa mga may experience na talaga dito, yung mga matatagal na. Although 'pag tourist or visit visa ka talaga guys, bawal ka naman talaga mag-apply, 'di ba? Bawal ka talaga mag-apply, kaya nga sabi ko nga, much better pa rin na wag ka na mag-walk-in para hindi ka maiwas ka yung sa mga checking 'di ba? Baka matiyempuhan ka 'di ba, ma-random check ka, makita na may CB ka, so wala kang puwede mong sabihin na ba't may CB ka 'di ba? Although minimal lang naman yung mga nangyayaring ganyang cases dito, I'm not sure lang kasi hindi naman nababalita at di ko lang sure kung may mga nakaka-experience sa inyo ng ganyan. Pero sabi ko nga, ingat tayo kasi hindi natin alam na baka matiyempuhan tayo, ma-random check tayo lalo sa mga mall. Sa mga mall marami diyan nagche-check, hindi pulis ang nagche-check 'no, CID. So, CID parang mga ano 'yan, parang mga civilian agent 'yan 'no, na hindi mo alam kasi nakahalo sa civilian 'yan sa mga tao. Yun pala authority na pala siya. So, yung mga nanguhuli sa mga jaywalking 'yan, yung mga 'yan, mas mahigpit 'yan. Actually, mas nakakatakot 'yan kaysa sa mga pulis. Kahit nakakatakot na yung mga pulis 'di ba, pero yung CID mas nakakatakot 'yan. Sila talaga authorized sila manghuli, 'di ba? 'Pag winter guys, mapapadalas tayo sa mga ganitong lugar, samahan niyo ako, dadalhin ko kayo sa mga lugar, mga paboritong tambayan na pinupuntahan ko. 'Yun, do'n tayo magvi-video. Every morning puwede natin gawin 'to 'no, bago simulan ng araw talaga 'no, dito na tayo gagawa. Gawa kayo ng profile niyo guys sa Facebook. I-ano niyo na lang, i-public niyo na lang, ta's lagay niyo rin yung CV niyo, experience niyo do'n. Instagram din, the same time, ang maganda rin sa Facebook may community, so puwede kang sumali ng mga group, 'di ba, may mga group chat, tapos sa WhatsApp group chat din 'no, kung may WhatsApp ka. The best pa rin 'yun na may kasama sinasamahan kang mga community kasi daming ano dito, eh, ang daming nag-a-apply talaga. Sa Instagram 'no, kung nasa creative ka na, nag-a-apply ka ng trabaho, galingan mo yung Instagram account mo, gawa ka ng mga portfolio mo dun 'di ba, ng mga video, photo, reels. Yung bukod sa portfolio mo 'no, build mo rin yung Instagram account mo 'di ba? TikTok 'no, sa TikTok gumawa kayo ng profile niyo sa TikTok, ta's gawa kayo ng mga raw videos lang naman, 'di naman kailangan fancy videos talaga. Kahit mga raw videos lang sa TikTok okey na 'yan, kahit sa Facebook gano'n din naman 'yan nagwo-work. Yun lang, iwasan niyo lang din kasi yun nga sabi ko kanina, medyo hindi ko sure, eh, kung puwede ba talaga yung magpo-post ka na habang naghahanap ka ng trabaho. Although wala namang nangyayari sa mga nakikita ko sa TikTok na nakahanap pa nga sila, so good food for them 'no. So medyo okey na strategy rin siya 'no, nagti-TikTok ka 'di ba, na naghahanap ka ng trabaho. Kasi para sa'kin kasi talaga bawal 'yun 'di ba, bawal 'yun na tourist visit visa ka. Nagiging normal na lang 'yan kasi nakasanayan na nangyayari na visit visa darating ta's maghahanap ng trabaho. Ako guilty ako diyan kasi 'yun din naman yung nangyari sa'kin. Pero 'yun nga, dati nung dumating ako, way back 2014 and wala pa masyadong social media nun 'no, parang gagawa ka ng ano para mag-video ka na sabihin mo na naghahanap ka ng trabaho, walang gano'n. Dati maingat nga, eh, mas nakakatakot nga no'n kasi talagang 'pag may CV ka talagang dati hindi halata, 'di ba? 'Pag nag-apply ka, 'pag nag-walk-in ka kailangan normal lang, para ka lang gagala talaga 'no, pero naghahanap ka. May mga ginagawa pa nga kami dati, huwag niyong gagawin 'yun. 'To confession na 'to 'no. May mga ginagawa kami dati na ano, halimbawa sa area ng for example diyan sa JLT 'di ba? Sa JLT kasi yung mga building diyan may access, di ka makapasok talaga 'pag sa lobby ka dadaan, 'di ba? Natutunan ko lang din 'to, sumama ako dun sa kasamahan ko, shoutout kay paring Herbie 'no, nasa Pilipinas na siya ngayon. Yung ginagawa namin, papasok kami sa ano, di sisitahin ka ng guard, bawal dito, hindi ka puwedeng pumasok kasi ganito, ganyan. Bawal magpasa-pasa diyan sa loob, bawal mag-walk-in. So ang ginagawa namin, pumupunta kami sa basement. Ako kami nakapag-try nito dati 'no, 2014 'yan 'no. Pupunta kami sa basement, papasok kami. Tapos dun sa basement, nakakatawa kasi siyempre basement yun. So 'pag galing parking 'di ba, basement parking, may ano dun, masuwerte ka 'pag nakatiyempo ka ng building na pagpasok mo sa basement parking 'di na kailangan ng keycard, which is normally wala 'no, normally wala. Kasi tumira din ako diyan sa JLT. Later on na yun, mga 2019 na pandemic, tumira ako sa JLT, so wala naman, dire-diretso lang kami. So, pasok ka sa basement, basement 1, basement 2, no, basement 3, basta hindi ka halata na ano talaga, pasimple ka lang, pasimple kang pasok pababa. Tapos dun, magfo-floor to floor ka na. Isang beses may pinasok kami diyan sa JLT, nakapagpasa ako dun guys. Hindi ko nga alam kung dun ko nakuha yung trabaho, ay hindi pa ata, hindi pa yun kasi hindi pa naman ako ano nun, eh,
I'm not sure kasi may pinasahan kami ta's kabayan yung mga nag-ano dun. Mabait naman nakapagpasa kami, yung iba masungit nga talaga. 'Pag nakita ka talaga makikita nila na kabayan lalo kung hindi ka man talaga nandun para o may meeting ka sa kanila, talaga walk-in ka lang minsan alam mo yun parang tataboy ka pa. Nakakadismaya, nakakalungkot yan pero part yan, kasama yan dito talaga pag-uusapan din natin yan. Yung attitude ng mga kababayan natin dito. So yung ginagawa namin floor to floor, ganito ganyan. Ta's 'pag naramdaman namin na parang may guard, one time nasita kami, actually hindi ako yung kasama ko na nasita nasita siya. Wala naman palalabasin ka lang din naman. Nasita siya, so ang ginawa ko nalaman ko na nasita siya, bumaba na agad ako, bumalik ako sa basement ta's lumabas na. Nakatatlo, apat na building ata kami na ginawa namin yun. Pero sabi ko nga not recommended, 'wag niyo nang gagawin yun ngayon baka mamaya mas mahigpit na ngayon, 'di ba? Pero nakakatuwa lang kasi sabi ko nga 'pag masaya yung kasama mo makakabuo ka talaga ng friendship dun, ng tropa, ng ano, alam mo lalo na dito sa Dubai, 'pag wala kang kaibigan kakilala, hahanap at hahanap ka at, ng mga kasama mo dito na parang magiging pamilya mo na talaga din. No'n pa lang nangyayari na 'yan kasi nagsimula na 'yan 2016 yata naghanap din ako ng work kasi hindi naman ako naman suwertehan sa una kong trabaho, which is ibang kuwento naman 'yun. Dito muna tayo focus muna sa trabaho. Mahirap talaga. Actually guys, sa totoo lang mahirap talaga makahanap ng trabaho dito sa Dubai. Siguro may nakikita kayo na na-encourage kayo pumunta dito, which is sabi ko wala namang problema kasi kung talagang nakatadhana ka makarating dito, will ni God na makarating ka dito, talagang gagalingan mo, kailangan mong galingan, 'di ba, para hindi masayang yung effort mo na makapunta ka dito. Pero sabi ko nga, hindi madali, hindi talaga madali. Iilan lang yung mga tao, sabi ko nga siguro wala pang 1% yung mga taong sinuwerte sa unang job nila, 'di ba? Or yung mga tao na dumating dito bago matapos yung visa, ay nakahanap na ng trabaho, which is yun nga yung mahirap 'no, kasi minsan dahil nga hinahabol natin yung expiration ng visa natin, tumatanggap na lang tayo ng mga trabaho na kahit hindi naman natin gusto. At the same time, yung sahod, talagang halos tabla-tabla lang, yung break even lang, 'di ba, kung sa business, parang break even lang siya. Pero wala kang choice kasi nga kailangan mo maghabol sa visa, yun nga yung nangyayari din kasi nga nape-pressure ka sa visa, kailangan mo makahanap ng trabaho kahit hindi mo trip yung trabaho na papasukan mo. Kung matiyaga ka at matiisin ka talaga, makaka-survive ka at later on makakahanap ka pa rin naman ng trabaho talaga, na yung gusto mong trabaho. Pero sabi ko nga iilan lang yun na may nakahanap ka agad. Kaya sabi ko dapat malakas ang loob mo, buo ang loob mo pumunta dito na 'pag pumasok ka sa ganitong trabaho 'no, na talagang paninindigan mo siya. Lalo na kung wala kang experience at dinagdag mo lang 'yan sa CV mo, panindigan mo na kaya mo talaga para at least hindi man lang din tayo mapahiya, 'di ba? At ikaw din mismo hindi ka mag-struggle kasi 'pag hindi mo alam yung trabaho mo lagay ka lagay ka ng lagay ng mga experience, yun pala hindi mo naman pala kayang panindigan. So, ikaw din kawawa pagdating sa mismong trabaho na, lalo na sa F&B dito guys, naku dapat matibay ka. May yung bayaw ko dito talagang yun malupit naman talaga yun, talagang napakagaling nun. Hindi ko sabing magaling talaga siya pero napakatiyaga niya at the same time malakas ang loob. Hindi siya nakakapag-English pero talagang nung dumating kami dito talagang yung English niya talagang masasabi mo kailangan mong tipirin, baka maubusan ka, 'di ba? So, kailangan mo ng mga gano'ng, ah, experience dito para mas lalo kang tumatag, 'di ba? At, later on mape-paid off naman 'yan lalo na kung, lagi kang nagpe-pray ano, ibibigay at ibibigay ni Lord sa'yo 'yan. Yung unang beses na tumungtong ka, nakalusot ka sa immigration sa Pilipinas, yun na yung pinaka good sign na talagang destined ka talaga na makarating dito, na will ni God na nandito ka. So, kailangan mo ng galingan 'no, kailangan mo ng sulitin, sakripisyo ka 'no. Yun nga sabi ko nga kahit mahirap, talagang kailangan mong pilitin 'no, kailangan mong mag-sacrifice. Yun nga kakahabol mo sa visa mo, ma-end up ka talaga sa mga trabaho na hindi mo trip 'no, hindi mo gusto, hindi talaga yung plano mong pasukan. Pero kung matiyaga ka diyan matapos mo yan na isang kontrata, dalawang kontrata, 'di ba, makaka-build ka ng experience mo naman talaga. Makakahanap ka ng ano, trabaho na talaga na gusto mo. Kailangan mo lang talagang magtiyaga. Kasi para sa'kin mahirap maghanap ng trabaho. Ako nung dumating ako 2014, nakahanap ako ng trabaho, dumating ako December 2014, nakahanap ako ng trabaho Feb na 2015. Imagine 'no, 4 na buwan, halos 4 na buwan 'yun. And dati naabutan ko pa dito na wala ng 60 days, 30 days lang. So every 30 days mag-e-exit ako, naka-4 akong exit. Sabi ko nga kilala na ako nung pinag-e-exitan ko diyan sa Oman, so shoutout sa mga kabayan diyan sa Oman 'no, Selda kasi ang tawag dun sa mga kwarto, Selda 17 'no.
So, sa mga tropang Selda 17 diyan, shoutout sa ating lahat. Sana nandito pa tayo 'no, or kung nasaan ka man ngayon sana successful ka. Kasi grabe yung paghihirap talaga na naranasan natin dati nung sa exit din 'no, at sa paghahanap ng trabaho. Mahirap talaga kasi isipin mo, 4 months, tagal kong 'di nakahanap ng trabaho. Eh, ngayon, kung ngayon ka maghahanap sa ganitong sitwasyon, alam naman natin hindi naman sikreto yung nangyayari ngayon dito sa Middle East. Apektado talaga ang UAE diyan kasi hanggang ngayon hindi pa rin maayos, 'di ba? Nagkakaroon pa rin ng kaguluhan, 'di ba? Hindi pa rin stable, may makikita ka sa news. Nagsimula na naman silang magbombahan, magyera na naman sila. So, ewan ko ba, kaya ano talaga siya, masasabi ko na talagang yung panahon dati at panahon ngayon halos o mas mahirap ngayon. So, dito tayo ulit maghanap sa next video natin, doon naman tayo sa kabila. Ngayon nandito tayo, sa kabila naman tayo. So, mahirap talaga kaya sabi ko nga, kailangan niyong planuhing maigi. Planuhin niyong maigi kung talagang decided na kayo, lalo na sa mga nagpaplano pa lang na pumunta dito, lalo na mga nasa Pilipinas o nasa ibang bansa na magko-cross country. Tingnan niyo yung sitwasyon, pero dapat ready ka, dapat prepared ka. If in case man na hindi mo mahanap ang trabaho mo na 1 buwan, 2 buwan, mag-expire yung visa mo, kailangan mo meron ka pa ulit pang-renew, 'di ba, na makapag-exit ka tapos maghanap ka ulit. Kasi sobrang hirap talaga makahanap ng trabaho ngayon. As in, marami kang kakumpetensya. Although ngayon nagsisimula naman na magkaroon ng mga job vacancies nga, sabi ko nga sa online marami naman na diyan, pero marami din ngayong naghahanap kasi maraming nawalan ng work. Unang-una maraming nawalan, maraming bagong dumating, maraming mga, iba-ibang lahi na nandito, 'di ba? So, talagang napakasuwerte mo talaga, may kasamang suwerte talaga 'yan 'pag nakahanap ka ng trabaho dito. So, at masasabi mo talaga na nakatadhana ka dito, at 'pag nakahanap ka na ng trabaho, ingatan mo yung trabaho mo, galingan mo, 'di ba? Hindi mo kailangang galingan na sumipsip, 'no? Kailangan mong galingan, pakita mo talagang kaya mo yung trabaho kasi ikaw rin naman yung magge-gain niyan pagdating sa huli na makakuha ka ng experience. Darating yung time na mahahanap mo rin yung trabaho na gusto mo. Ngayon kailangan mo lang talaga magtiyaga, kailangan mo lang magtiis talaga. So yun nga, sobrang haba na ng video natin na pabalik na tayo, pauwi na tayo. Marami na akong nakuhanan dito. So sa Instagram account ko na NilvinDXB. Sa TikTok yun, nakapag-video na rin tayo sa TikTok, sama na rin yan dito. So, yun lang at, susunod na video natin tuloy natin yung usapan natin about sa paghahanap ng trabaho, madali ba maghanap ng trabaho dito, ano ba yung mga professions na talagang in demand dito sa Dubai 'no. So, ngayon ito muna yung mga topic natin for this week 'no, para at least, hindi lang tayo basta gawa lang ng gawa ng video, dapat gusto ko kasi makapag-share din sa inyo ng experience natin dito at, mabigyan din kayo ng mga tips 'no, kung ano yung mga puwede niyo pang gawin lalo sa mga OFW natin, na mga bagong OFW o yung mga nagbabalak na mag-abroad talaga, lalo dito sa Dubai. So, ingat kayo mga kabayan at, sabi ko nga, huwag niyong kakalimutan lagi mag-pray. Prayers talaga, lalo na kung mag-isa ka dito, feeling mo wala kang kasama, si Lord nandiyan naman 'yan, si God nandiyan 'yan. So, dapat kailangan mo lang lagi na 'wag kang tumalikod sa kanya. Kasi mahanap mo man yung trabaho na gusto mo, 'wag mo siya pasalamatan mo siya kaysa talikuran at kalimutan mo siya, 'no? Patuloy lang tayo na, humingi ng guidance sa kanya kasi mahirap magtrabaho sa abroad, malayo sa pamilya natin. So, siya lang ang magiging sandigan talaga natin dito. So, Diyos ang ating magiging sandigan, para sa pamilya tayo lumalaban, 'di ba? Yun lang at ingat tayo mga kabayan at, sana ano, suwertehin na tayo at, ibigay na ni Lord sa atin yung trabaho na gusto natin or yung trabaho na kailangan natin, 'di ba? Dalawa 'yan, eh, trabaho na kailangan natin, trabaho na gusto natin. So, 'yun lang at ingat po tayo palagi.